Part 6, Melody POV. Nabalitaan namin ang nangyari kay Gab. Kaya nagmadali kami agad na pumunta sa hospital ni Jason at nakasalubong din namin si Fred papasok. Kaya sabay-sabay na namin tinungo ang room kung saan ang sinabi ng nurse. Pagpasok pa lang namin ay kitang-kita ko na ang pag-iyak ng kaibigan kong si Lovely. Habang si Lawrence naman ay may luha din sa kanya mga mata. Hindi nakaligtas sa akin ang kanyang mga kamay na nakakuyom na animo ay nagtitimpi sa galit. Dinaluhan siya nila Jason at Fred. Samantalang si Lovely ay nagmadali naman na lumabas kaya sinundan ko ito. Nakita ko siyang nakasandal sa gilid nitong kwarto kaya mabilis ko siyang nilapitan. Best, sambit ko. Tumingin naman ito sa akin na puno ng luha ang kanyang mga mata. Galit siya sa akin, Melody. Ako ang sinisisi ng asawa ko sa nangyari sa anak namin. Hindi ko ginasto ang nangyari kay Gab. Hindi naman ako naging pabaya. Niyakap ko naman siya ng mahigpit at mas lalo lang itong humagulgol. Kilala na namin si Lawrence kung paano ito magalit kaya naiintindihan ko si Lovely kung bakit ganito na lang ang pag-iyak niya. Marahil ay nagtalo na silang mag-asawa bago pa kami dumating. Hinayaan ko lang muna siya na iiyak ang lahat ng sakit na nararamdaman niya. Alam kong kahit hindi niya sabihin ay sinisisi niya din ang sarili niya sa nangyari sa anak nila. At alam kong sa mga oras na ito ay kailangan niya ako. Ano ba kasi ang nangyari? Bakit umabot sa ganito? Pag-uusisa ko. Ikinuwento niya naman sa akin ang nangyari simula sa pagtawag ni Gian hanggang sa pagpunta nila ng anak niya sa park. At pati sa aksidente na nangyari. Gogi talaga yang lalaki na iyan. Ang kapal ng mukha niyang humarap pa sa iyo matapos ang kahayupan na ginawa niya sa'yo. Ang tindi ng apog niya. Gigil na anes ko. Kaya lang naman ako pumayag na makipagkita dahil sa aalis na siya at gusto niyang makita si Gan. Kahit papaano naman ay malaki ang naitulong niya sa aming mag-ina. At isa pa inisip ko na iyon na din naman ang huli naming pagkikita. Kaso ito nga ang nangyari. Wika niya. Bakit naman kasi hindi mo na lang sinasabi kay Lawrence? Alam mo naman na ilang beses ka nang pinagbawalan ng asawa mo. At isa pa nagsabi ka na lang din na aalis kayo ng anak mo sana binanggit mo na lang din. Kung gusto niya sumama idigo kung iyon ang ikapapanatag ng loob niya. Saad ko. Habang nag-uusap kami ay biglang may lumapit sa amin na lalaki at nang makilala ko ay mabilis naman akong tumayo at walang sabi-sabing na sinampal siya. Anong ginagawa mo ditong lalaki ka? Hindi ka ba talaga titigil? Nang dahil sa iyo napahamak ang inaanak ko. Sigaw ko sa kanya, kaya napatayo na din si Lovely. Hindi ako nagpunta dito para manggulo. Gusto ko lang malaman ang kalagayan ni Gab. Wika niya. Tumaas naman ang kilay ko. Okay lang siya, kaya makakaalis ka na. Hindi ka kailangan dito. Pagtataboy ko sa kanya, akmang lalapit ito kay Lovely nang hamarang ako. Hindi ka ba makaintindi? Sana naman tubuan ka ng konting hiya dyan sa katawan mo. Matapos ng ginawa mo kay Lovely ngayon ay ito sa anak niya naman. Alam mo mas mabuti pang layuan mo na ang pamilya nila at nang hindi sila napapahamak. Wika ko. Gian okay na si Gab. Kailangan niya lang magpahinga. Pwede bang umalis ka na muna? Nandyan sa loob si Lawrence at baka magkita pa kayo. Ayaw ko ng eksena dito sa hospital kaya ako na ang nakikiusap sa iyo. Singit naman ni Lovely. Pero Lovely, hep, hep. Nagsalita na ang kaibigan ko at sana respetuhin mo iyon, Gian. Alam ko na malaki ang naitulong mo sa kanilang mag-ina pero sana hayaan mo na sila dahil kasama na nila si Lawrence. Pagputol ko sa kanyang sasabihin. Saglit na napatingin ito kay Lovely at maya-maya pa ay napabuntong hininga din ng huli. Wala na siyang nagawa at umalis na lang din. Mas mabuti na iyon dahil baka magkagulo pa dito kapag nagpang-abot sila ni Lawrence lalo pat galit ang isang iyon. Nang huminto na sa pag-iyak si Lovely ay pumasok na ulit kami sa loob. Naabutan namin na nakaupo si Jason habang si Fred naman ay kinakausap pa rin si Lawrence malapit sa kama kung saan nakahiga si Gab. Iginaya ko siya maupo sa kinauupuan ni Jason dahil malaki naman ito.
Huwag kang panghinaan ng loob, Lovely. Ngayon kayo mas kailangan ng anak nyo. Iyang hindi nyo pagkakaintindihan ni Lawrence ay maayos nyo din iyan. Kailangan nyo lang magpalamig ng ulo. Biglang saad ni Jason nang makaupo kami. Tumango naman ang kaibigan ko at yumuko na. Napapansin ko ang matatalim na tingin sa kanya ni Lawrence kaya sigurado akong galit talaga ito. Pero alam ko naman na hindi niya sasaktan ang kaibigan ko pagbuhatan man lang ng kamay. Nagtagal pa kami ng ilang minuto doon bago nagpaalam na aalis na dahil hapon na din naman. Bago kami umalis ay binilhan muna namin sila ng pagkain para hindi na sila iumabas pa. At dahil alam namin na hindi din sila mag-iimika na mag-asawa, aalis na muna kami, best. Nandyan ang pagkain, kumain kayo kapag nagutom kayo. Tama na ang pag-iyak, nakakasera ng beauty. Palem ko kay Lovely at niyakap siya ng mahigpit. Ako din aalis na, pare. Lovely, may kailangan pa akong puntahan. Tatagan nyo ang loob nyo. Alam nating lahat nagigising din si Gab. Wika ni Fred at tinapet pa ang balikat ni Lawrence. Sabay-sabay na kaming umalis na tatlo. Sana lang ay hindi sila mag-away na dalawa. Mas mabuti pang huwag silang mag-imikan kaysa magsakitan sila gamit ang salita. Lovely POV. 2 araw na ang nakalipas pero hindi pa din ako kinakausap ni Lawrence. Ilang beses ko nang sinubukan pero parang hangin lang ako sa kanya at naiintindihan ko naman iyon. Dahil galit pa rin siya hanggang ngayon sa akin. Pumapasok pa din naman siya sa opisina pero maaga din itong umuuwi at dumidiretso na dito sa hospital. Umuwi lang ako saglit para kumuha ng damit at kinuhaan ko din si Lawrence dahil siya ngayon ang nagbabantay sa anak namin. Nagluto din ako ng pagkain para dalhin sa hospital. Pagpasok ko ay naabutan ko siyang nakaupo malapit sa kama ni Gab. Madalas siyang ganito. Kahit na dumating na ako ay hindi man lang ako nito tinapunan ng tingin. Masakit pero kailangan kong tiisin. Lawrence, nagdala ako ng damit na pwede mong bihisan at saka nagdala din ako ng pagkain. Wika ko. Hindi man lang ito umimik sa sinabi ko kaya nilapag ko na lang sa mesa ang mga dala ko. Nagdala na din pala ako ng baon mo para kainin mo mamayang lunch sa opisina. Dagdag ko pa. Hindi ako gutom at ang sekretarya ko na ang bumili ng lunch ko. Malamig na wika nito at tumayo na para ayusin ang kanyang gamit. Papasok pa kasi ito sa opisina. Kinuha ko naman ang kanyang coat at ibinigay ito sa kanya. May mga kamay ako. Hindi ako ang naaksidente kaya hindi ko kailangan ng tulong. Wika niya. Lawrence, please stop. Just shut up. Pagputol niya sa kung anuman ang sasabihin ko. Gusto ko nang maiyak sa treto na pinapakita sa akin ng asawa ko pero kailangan kong maging malakas at matatag para sa kanila. I am sorry. Mahinang sambit ko. Sorry. Majay, gising ba ng sorry mo ang anak natin? Nilang beses ko bang kailangan magpaliwanag sa iyo? Ilang beses ko bang kailangan sabihin na hindi ko gustong nakarete ang anak natin dyan? Kung may pagkakataon lang mas pipilin ko na ako ang nandyan at hindi si Gab. Alam kong galit ka sa akin. Alam kong ako ang sinisisi mo sa nangyari sa kanya. Ramdam na ramdam ko yon, Lawrence. Halos mapiyok na ako. Sino ba ang dapat sisihin? Di ba ikaw naman talaga? Kaya huwag mong ipamukha sa akin na nasasaktan ka sa nangyayari dahil sa ating dalawa ay ako ang mas higit na nasasaktan dito. I feel that you betrayed me, Lovely. Of all the place. Sa park pa talaga kayo nagyakapan. Ganun ka ba ka-excited na makita ang lalaking iyon? Sarap na sarap ka ba sa yakap niya kaya nakalimutan mo ang anak natin? Bipanunuya nito sa akin. Magalit ka sa akin kung gusto mo, Lawrence. Sisihin mo ako kung iyan ang ikapapanatag ng loob mo. Pero huwag mong ipapamukha sa akin na malandi ako. Madiin na wika ko. Bakit hindi ba? Anong tawag mo sa babaeng nakikipagyakapan sa ibang lalaki kahit na may asawa na? Di ba walang pinagkaiba sa malandi? You know what, Lovely? Ang hirap mong pagkatiwalaan. Ang hirap mong mahalin. Seryosong saad niya at lumabas na. Hindi ko mapigilan ang paghagulgol ng makalas nang makalabas na ang asawa ko. Ang sakit marinig mismo sa kanya ang mga katagang iyon.
Hindi ko inaasahan na aabot kami sa ganito. Hindi nga ako nasaktan ng pisikal pero parang sinaksak niya din ako sa mga salita niya. Iyak lang ako ng iyak hanggang sa bumukas ang pinto at pumasok si Fred. Umiiyak ka na naman. Nag-away na naman kayo. Tanong niya sa akin. Hindi ko magawang sagutin dahil sa pag-iyak ko. Lumapit ito sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Ito nga siguro ang kailangan ko ngayon. Ang taong mapaglalabasan ng hinanakit ko. Sinabi ko sa kanya lahat ng nangyari sa loob ng 2 araw. Hanggang sa naging sagutan namin ng kaibigan niya kanina bago ito umalis. The hot temper Lawrence. Alan mo naman yang asawa mo. Ang tabol ng dila niyan. Wala siyang pakialam sa mga lumalabas sa bibig niya kapag galit. Kaya sana ikaw na lang ang umiwas at huwag ka na makipagsagutan pa sa kanya. Wika nito. Pero hindi naman ako makakapayag na pagsalitaan niya ako ng ganon dahil alam ko sa sarili ko, Fred, na hindi ako ganang babae. Pamimilit ko. Alam ko. Alam nating lahat iyan, Lovely. Pero intindihin mo din si Lawrence kung saan nanggagaling ang galit niya. Dahil kung sa akin nangyari iyon ay ganun din ang magiging reaksyon ko. Masakit para sa kanya na makitang may kayakap kang iba at sigiyan pa iyon. Isama mo pa ang nangyari sa anak nyo. Siguro kung hindi nabangga si Gab ay paniguradong bagbog sarado ang giyan na iyon. Hindi lang siguro ako sanay na makita ang ganitong ugali ni Lawrence. Ngayon lang kasi siya nagalit ng ganito sa akin. At halatang halata ko iyon dahil sa trato niya sa akin. Parang hindi niya ako asawa. Mapait kung saad. Magkakayos din kayong dalawa. Ang gawin mo na lang muna ngayon ay iwasan mo na lang na salubungin ang galit niya. Kasi kung saysabayan mo iyon ay mas lalo lang kayong hindi magkakaintindihan at masasaktan nyo lang ang isa't isa. Masyadong masakit magsalita si Lawrence at baka hindi ko nakayanin kapag naulit pa ang sagutan namin na iyon. Wika ko, tama iyan. Ikaw na lang muna ang umintindi lalo na at sarado pa ang isip ng asawa mo. Masasaan pa at lalamag din ang ulo nun at kakausapin ka ng maayos. Nagkwentuhan pa kami ni Fred hanggang sa malapit ng maggabi kaya nagpaalam na ito. Gusto niya pa sana na magtagal hanggang sa dumating si Lawrence para may kasama ako. Pero ang sabi ko ay huwag na siyang mag-atubili pa. Ayaw ko naman na maistorbo pa siya dahil kaya ko naman at maya-maya din naman ay nandito na ang asawa ko. Nang makaalis si Fred ay hindi ko na naman maiwasan ang hindi malungkot. Hindi ko alam kung hanggang kailan kami ganito ni Lawrence at hindi ko alam kung makakaya ko pa ang mga masasakit na salita na ibabato niya sa akin. Tumulo na naman ang luha ko nang maalala ang mga sinabi niya sa akin. Hindi naman kasi ako malandi at alam niya naman iyon. Pero hindi ko alam kung bakit mabilis niyang ibato sa akin ang katagang iyon. Alam kong galit siya, pero sana huwag naman sa paraan na ganon. Hindi ko na namalayan na unti-unti na akong nakakatulog gawa na din siguro ng pag-iyak. Lawrence POV. Nagmadali akong umalis sa hospital. Ang totoo niyan ay hindi naman talaga ako pupunta sa opisina kung hindi ay kikitain ko ang binayaran ko para mag-imbestiga. At ngayon ay nandito ako sa harap ng bahay ng mga magulang ni Lovely. Bago ako pumunta dito ay nakipagkita muna ako sa investigador na binayaran ko at alam ko na ang totoo. Kanina pa ako Katie napuntahan ang lalaking iyon. Pero kailangan ko munang ayusin ang gusot sa pagitan namin ng mga magulang ng asawa ko. Kahit naman na hindi kami ngayon okay ni Lovely ay hindi naman ibig sabihin nun ay hahayaan ko na lang ang iahat. 2 beses ko lang pinindot ang doorbell at agad itong nagbukas. Binati pa ako ng katulong nila dahil kilala naman na nila ako. Pero naglakad lang ako diretso sa loob. Nasaan sila mama at papa? Tanong ko. Nasa sala po sila, Sir Lawrence. Agad naman akong naglakad papunta kung nasaan sila at nakita ko ang mga ito na nag-uusap. Natigil lang sila nang mapansin na nandun ako. Lawrence, Iho. Napadalaw ka. Nakangiting wika ng mommy ni Lovely. Ano ang ginagawa mo dito? Hindi pa ba sapat sa'yo na kinuha mo na ang anak at apo ko? Saad naman ng ama nito. Hindi ko sila kinuha pa.
Kayo ang naglayo sa mag-ina ko. Madiin na wika ko. Calm down please. Pag-usapan natin ito ng maayos at huwag idaan sa init ng ulo. Ang mabuti pa ay umupo ka na muna Lawrence anak. Pag-eat na ng mommy ni Lovely. Bakit ka pumunta dito? Diretsyong tanong ng ama niya. Hindi ako nagpunta dito para humingi ng tawad kung iyan ang iniisip nyo. Nandito ako para linawin ang lahat at linisin ang pangalan ko sa nangyari noon kay Lovely. Dahil alam ko sa sarili ko na hindi ako ang nagpabeya dito. Wika ko. So ano ang gusto mong palabasan ngayon Lawrence? Na kami pa ang may kasalanan ng lahat ng nangyari. Inilayo ko lang ang anak ko para hindi na malagay sa kapahamakan ang buhay nila ng apo ko. Mabuti nga at nandyan si Gian para umalalay sa kanila. Pagpupumilit naman ng ama nito. Napangisi naman ako. You trust Gian so much Mr. Rivera. Wika ko. Dahil mapagkakatiwalaan siya. How sure you are? Tell me. Paghahamon ko. Wait, what do you mean Lawrence? Mabait na bata si Gian. Segunda naman ni Mrs. Rivera na mabilis na sinang-ayunan ng kanyang asawa. Kung kayo ay maloloko niya. Ako naman ay hindi. Saad ko at inilapag sa kanila ang envelope. Nagtatanong ang mga tingin na ipinupukol nila sa akin na animo ay naguguluhan. Simula nang bumalik ang mag-ina ko at nalaman ko na hindi naman talaga sila namatay ay muli kong pinaimbestigahan ang nangyari sa kanya. Noong mga araw na nasagasaan siya. At alam nyo kung ano ang nakalap nila. Si Gian na sobra niyong pinagkakatiwalaan ang bumangga sa anak nyo. Siya ang dahilan kung bakit nag-agaw buhay ang mag-ina ko at nagka-amnesia si Lovely. Madiin na wika ko. Mabilis na binuksan ng ama ni Lovely ay envelope at halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nababasa at mga nakikitang larawan. Maging ang ina ng asawa ko ay hindi mapigilan ang hindi maiyak. Hindi lang iyon, nakaraang buwan ay nagkita si Lovely at Gian. At alam nyo ba ang ginawa niya sa asawa ko? Muntik niya lang naman gahasain si Lovely. Kung hindi ako dumating at napigilan siya ay baka napahamak na ang anak nyo. At ito pa ang isa. Si Gab na anak ko ay naligay sa pahamak ng dahil sa lalaking iyan. Ngayon Papa, Mama, sabihin nyo sa akin, paano mapagkakatiwalaan ang isang tao na ilang beses nang inilagay sa kapahamakan ang mag-ina ko? Paano mapagkakatiwalaan ang isang tao na niloko kayo? Dagdag ko pa, nahampa ni Papa ang lamesa ng dahil sa labis na galit. Hayop na Gian na iyan. Ipinagkatiwala ko sa kanya ang anak at apo ko tapos malalaman ko na siya lang din pala ang dahilan kung bakit napapamahamak ang mga ito. Galit na tura nito, tumayo na ako, iyon lang ang ipinunta ko dito. At sana naman ay malinis na ang pangalan ko. Dahil wala akong ibang intensyon na ipahamak ang mag-ina ko. Pagkalabas ko ng bahay ng mga Rivera ay nag-drive na ako pabalik ng hospital dahil malapit na din naman maggabi. Dumaan muna ako sa isang fast food para bumili ng pagkain. Sa ilang araw na hindi kami nag-iimikan masyado ni Lovely ay hindi ko siya nakikitang kumain. Nang maka-rating ako sa hospital ay ipinark ko na ang aking kotse at pumasok na sa loob dala-dala ang binili kong pagkain. Siguro naman ay gising pa ito. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng kwarto kung nasaan ang anak ko at nakita kong nakaupo si Lovely habang ang ulo niya ay nasa kama. Mukhang natutulog na ito. Inilapag ko muna sa mesa ang bili kong pagkain. Kumuha ako ng kumot na nasa bag na dala kanina ni Lovely ng umaga at lumapit sa kanya. Ibinalot ko iyon sa kanya para hindi siya lamigin. Hindi nakawala sa paningin ko ang mga luha sa kanyang mga mata. Alam kong umiyak na naman siya, kaya ayaw ko siyang kausapin. Pinunasan ko ang luha na natira sa kanyang mga mata at hinawakan ang kanyang buhok ng dahan-dahan. I am sorry baby, ito lang ang paraan na naiisip ko para hindi ka na masaktan. Mas mabuting huwag kitang kausapin kaysa masaktan pa kita lalo sa mga lalabas sa bibig ko. Titiisan ko na hindi ka kausapin para hindi ka lang masaktan. Bulong ko sa sarili. Tinitigan ko pa siya ng ilang minuto at saka siya hinalikan sa pisngi. I love you so much Lovely. Bulong ko at humiga na sa kabilang dulo.
Hindi alam ni Lawrence na nagising ang kanyang asawa nang dumating siya at nagpanggap lang itong tulo. Nang makaalis si Lawrence sa kanyang tabi ay may tumulo na naman na luha sa kanyang mga mata. Lovely POV. Nandito pa rin ako ngayon sa hospital at nagbabantay sa anak ko. Kasama ko ngayon si Fred dahil wala naman daw siyang gagawin kaya dito niya nalang naisipan na tumambay. Kakaalis lang ni Lawrence dahil pupunta ito sa opisina. Habang nagbabalat ako ng mansanas ay napansin ko na naiwan niya ang isang folder kaya mabilis ko itong kinuha para ihabol sa kanya. Mukhang hindi pa naman siya nakakalayo dahil wala pang 1 minuto siyang nakaalis. Fred, ikaw na muna magbantay dito. Saglit lang ako. Ihahabol ko lang ito kay Lawrence. Baka kasi kailangan niya. Palem ko dito. Tumango lang ito at mabilis na akong lumabas. At dahil wala pang available na elevator dahil puro paakyat lahat ay naghagdan na lang ako. Sinubukan ko pang tawagan ang asawa ko pero hindi naman ito sumasagot. Ang ginawa ko ay dumaan na lang ako sa hagdan para maabutan pa siya. At dahil sa sobrang pagmamadali ko ay hindi ko napansin ang basang sahig sa hagdan dahilan para madulas ako at tuluyan ng malaglag. At dahil mataas yung hagdan ay biglang unti-unting nanlabo ang paningin ko. Pero bago pa ako mawalan ng malay ay may boses pa akong narinig. Lawrence POV. Nasa parking lot na ako dahil papasok ako ngayon sa kumpanya. At tungkol naman kay Gian ay hindi na ako nakialam doon dahil ang mga magulang na daw ni Lovely ang bahala. Kaya hinayaan ko na lang sila. Iyon lang daw ang magagawa nila para makabawi. Humingi din sila ng tawad sa akin pero hindi ko pa agad iyon matatanggap. Dahil ilang taon kung hindi nakasama ang mag-ina ko. Paakay pa lang ako ng kotse nang mag-ring ang phone ko at nakita kong si Fred ang tumatawag. Ano naman kaya ang kailangan ng lalaking ito? Nandun lang naman siya sa loob. Oh bakit? Bungad ko pagkasagot ko. Nakaalis ka na ba? Come back here now. Wika niya. Why? What happened? Tanong ko. Si Lovely. Hindi ko na pinatapos ang kanyang sasabihin at tumakbo na ako pabalik sa loob ng hospital. Pag-akyat ko ulit ay nakita ko si Fred kaya mabilis akong lumapit sa kanya. Anong nangyari? Nasaan ang asawa ko? Tanong ko agad. Calm down pare. Tinitingnan pa din siya ng doktor ngayon. Ano ba kasi ang nangyari? Magkasama lang naman kayo sa loob diba? Wika ko. Nagpaalam siya na lalabas para habulin ka dahil may naiwan kang envelope. Dahil baka kailangan mo ito. Hindi ko alam kung ano ang nangyari basta may pumasok na lang dito na nurse at sinabing nakita nila si Lovely sa hagdan na walang malay. Napahilot na lang ako sa sentido ko dahil sa nangyayari sa pamilya ko. Hindi pa nga nagigising ang anak ko tapos ito na naman ang nangyari sa asawa ko. Kailan ba ito matatapos at babalik sa dati ang pamilya ko? Pagkatapos ng halos 1 oras ay nailipat na sa kwarto ni Gab si Lovely. Sinabi ko kasi sa doktor na pagsamahin na lang sila sa iisang kwarto para madali sa akin na bantayan sila. Hindi na ako natuloy sa pagpasok sa opisina dahil hindi din ako makakapag-focus sa pagtatrabaho. Nakaupo lang ako sa tabi ng kama ko kung nasaan nakahiga ang asawa ko. Ngayon ay pareho na sila ng anak ko na nakarete dito. Hindi ko maiwasan ang hindi maawa kay Lovely dahil sa kalagayan niya ngayon. May benda sa ulo. May bandage ang kanyang isang braso at paa. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto at pumasok ang doktor. Dok, kamusta ang lagay ng asawa ko? Tanong ko, okay naman na siya Mr. Lawrence. Yun nga lang may mga nabale sa kanya kaya kailangan lagyan ng mga bandage. Magkakaroon pa kami ng test sa kanya pag nagising na siya para malaman natin kung maayos ba talaga siya at walang naging problema lalo na sa ulo niya. Tumango naman ako at pagkatapos niyang sabihin iyon ay umalis na din ito. Pumasok naman si Fred na may dalang pagkain. Nagpaalam kasi ito na aalis muna para bumili. Magkape ka muna pare, wika niya at ibinigay sa akin. Tinanggap ko naman iyon nang hindi man lang inaalis ang tingin sa asawa ko. Kahit na hindi naging maganda ang pagtrato mo sa kanya nitong mga nakaraang araw ay ikaw pa din ang iniisip niya.
Iba talaga si Lovely. Sambit niya nang makaupo na siya. Ganyan kay-tigas ang ulo niya. Ipipilit niya talaga ang gusto niya. Saad ko naman. Masyado kang naging harsh sa kanya tapos malalaman mo na si Gian lang pala dahilan ng lahat-lahat. Siguro kasama iyon sa plano niya para masira ang pamilya mo dahil kapatid pala niya si Cassandra. I know, masyado akong nagpadala sa galit ko kaya ang asawa ko ang napagbuntungan ko. Wika ko, at dahil na din sa selos. Sa bagay hindi naman kita masisisi kasi ilang taon na ang lalaking iyon ang nakasama nila. Habang nag-uusap kami ay nagulat na lang ako nang may isang boses na tumatawag sa akin. At nang tingnan ko ang kabilang kama ay nakita kong gising na ang anak ko. Mabilis akong tumayo at pinuntahan siya. Son, you are awake now. May masakit ba sa'yo? Tell me, wika ko habang si Fred ay tinawag ang doktor. Umiling naman ito. I am fine daddy, but what happened to mom? He asked. Your mom is okay now. Don't worry. Sagot ko sa kanya. Bumalik na si Fred na may kasamang doktor at isang nurse. Kaya gumilid muna ako para matingnan nila ang anak ko. Wala na kayong dapat ipag-alala, Mr. Lawrence. Maayos na ang lagay ng anak nyo ngayon. Kaya wala na dapat kayong ipag-alala. Sa susunod na araw ay pwede na siyang makalabas. Magandang balita nito. Hindi ko maiwasan ang hindi makaramdam ng saya dahil sa wakas ay maayos na ang kalagayan ng anak ko. Nagpaalam na din sila dahil may pasyente pa silang pupuntahan. Hey Gab, ang tagal mong natulog. Pagbibiro sa kanya ni Fred. I don't know Tito if how many days I've been sleeping. But I am happy now that I am already awake. Nakangiting sagot nito. Lawrence POV. Isang linggo na ang lumipas nang makalabas ng hospital ang anak at asawa ko. Kagaya ng sabi ng doktor ay magaling na si Gab. Maliban sa asawa ko na hanggang ngayon ay may mga benda pa din at kailangan niyang mag-wheelchair. Wala namang nagbago. Bumalik na ang dating sigla ng anak ko kaya mas naging panatag ako. Maliban na lang sa asawa ko na naging tahimik at minsan na lang umimik. Madalas din siyang tulala at kapag kinakausap ko siya ay tanging tango o iling lang ang sinasagot niya. Noong mga unang araw namin dito sa bahay ay madalas ko siyang nakikitang umiiyak. At palaging nananaginip tuwing gabi na sinisisi niya ang sarili niya at galit daw ako sa kanya. Hindi ko maiwasan ang makaramdam ng awa para sa asawa ko dahil sa nangyayari. Hindi ako lubusan nakakaramdam ng saya dahil pakiramdam ko ay hindi pa din maayos ang pamilya ko. At sa mga magulang niya naman ay ilang beses na din silang bumisita dito. Kinausap na din nila si Gian at humingi ito ng tawad. Gusto nila itong sampahan ng kaso. Pero gusto nila na si Lovely at ako ang magdedesisyon ng bagay na iyan. Ayaw ko naman muna isipin iyon dahil hindi pa maayos ang kalagayan ng asawa ko. Nandito lang ako ngayon nakatanaw sa terrace ng bahay habang hawak-hawak ang isang baso na may lamang alak. Samantalang ang anak ko naman ay busy sa pakikipaglaro kay Jason. At si Melody naman ay kinakausap ang asawa ko. Ang lalim ng iniisip mo habang nakatingin sa mag-ina mo. Biglang saad ng boses na nasa likuran ko. At nang tingnan ko ay nakita ko si Fred na papalapit hawak-hawak ang baso na may laman ding alak. Iniisip ko kung kailan babalik sa dati ang pamilya ko. Sinisisi mo na naman ang sarili mo. Alam mo naman na wala kang kasalanan sa nangyayari. Hindi mo iyon maaalis sa akin, Fred. Look at my wife now. Tingnan mo ang kalagayan niya. Nang dahil sa paninisi ko sa kanya kaya siya nagkaroon NGB emotional breakdown. Nang dahil sa akin kaya siya nalaglag sa hagdan at nang dahil sa akin kaya naging tahimik siya. Lahat ng iyon ay ako ang dahilan. Pakiramdam ko ay nawala ang asawa ko. Pag-amin ko, alam natin na hindi iyan totoo. Aksidente ang nangyari, Lawrence, at hindi mo iyon ginasto. Huwag mong sisihin ang sarili mo dahil hindi yan magugustuhan ni Lovely. Get up, man. Ininom ko muna ang alak. I can't help it. Mayaman ako. May maayos na kumpanya. Pero pagdating sa pamilya ko ay hindi ko magawang ayusin. Tinapat niya naman ako sa balikat. Be brave enough, pare.
Ikaw ang sandalan ng pamilya mo ngayon. Kaya hindi ka pwedeng maging mahina. Challenge lang ito at magiging maayos din ang lahat. Sana nga, sambit ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Maayos naman na ang lagay ni Lovely. Pero hindi ko pa rin masasabi kung kailan talaga siya babalik sa dati. Ang sabi ng doktor ay siya lang din ang makakapagbalik sa kanya sa dati. Pero kailan pa? Halos isang linggo na din akong hindi pumapasok sa opisina dahil gusto kong samahan ang mag-ina ko dito sa bahay. Hindi ako mapapanatag hanggat hindi nagiging maayos ng tuluyan ang asawa ko. Ang kumpanya ko ay makakapaghintay. Pero ang pamilya ko ay hindi. At sila ang mas higit na mahalaga sa akin ngayon. Wala naman nagiging problema sa kumpanya dahil nandun naman ang sekretarya ko at minsan nagche-check din dun si Fred. Kapag naman may mag-files na kailangan ng pirma ko ay pumupunta dito sa bahay ang sekretarya ko. At lahat naman ng mga kailangan kong reports ay na-e-email niya sa akin. Mabuti na lang at mabait. Hard work at mapagkakatiwalaan ang sekretarya ko. Hoy kayong dalawa dyan. Punta na kayo dito at sabay-sabay na tayong kumain. Sigaw ni Melody sa aming dalawa. Natawa na lang kami ni Fred habang naglalakad palapit sa kanila. Kahit kailan talaga ang tinis ng boses ng babaeng iyon. Mabuti na lang at natatagalan siya ni Jason. Ang boses mo Melody abot sa kabilang bahay. Ang lapit na nga lang namin. Wika ni Fred na mukhang inaasar na naman ito. Mas nagrereklamo ka pa kaysa sa may-ari ng bahay. Sabat naman ni Melody. Nahihiya lang iyan sila magsabi kaya ako na ang nagkusa. Kaya sana makaramdam ka naman. Patuloy pa rin sa pang-aasar si Fred. Inirapan naman siya ni Melody. Tigilan mo nga ako Fred. Huwag ako ang pagtripan mo porket wala dito si Sabrina. Kahit nandito siya ay walang problema. Hindi naman siya kasing ingay ng bunganga mo. Minsan talaga napapaisip na ako kay Jason. Baka magulat ka humanap na iyan ng iba. Banat na naman ni Fred. And so, sa ganda kong ito, hindi kawalan kung maghanap siya ng iba dahil wala na siyang mahahanap na tulad ko. Natawa na lang kami ni Jason dahil sa dalawa. Minsan talaga ay hindi ito magkasundo pero puro asaran lang naman ang ginagawa nila at hindi naman nag-aaway. Hindi namin kasama ang girlfriend ni Fred na si Sabrina dahil nasa ibang bansa ito ngayon. Tinawag ko na ang anak ko para makapagsimula na kaming kumain. Dahil kapag hinintay pa namin matapos ang bangayan ng dalawa ay baka abutin na kami ng gabi dahil walang gustong magpatalo sa kanila. Umahan naman ang anak ko sa pool at lumapit na sa akin. Kinuhaan naman siya ng pagkain ni Jason kaya si Lovely na lang ang inaasikaso ko. As usual kapag tinatanong ko ito ay tango lang ang sinasagot sa akin. Kaya nasanay na din ako. Nagpatuloy lang kami sa pagkain habang nagkukwentuhan ng mga bagay-bagay na nangyari sa mga buhay namin. Kahit na ganito lang kasimple ang samahan namin ay masaya na ako. Dahil alam ko na ang mga taong kasama ko ngayon ay mga totoo at matuturing kong pamilya. Hindi lang sa kasiyahan kung hindi sa mga problema din. Lawrence POV. Gabi na nang makauwi ang mga kaibigan namin. At ngayon ay dalawa na lang kami ng asawa ko ang natitira dito sa baba dahil kanina pa naiakyat si Gab ng kanyang yaya. Kumuha ako ng mag-aalaga sa anak ko para hindi na mahirapan pa si Lovely kapag gumaling na siya. Pagtingin ko sa oras ay malapit na mag 9 NNG gabi kaya tumayo na ako. Baby akyat na tayo sa taas para makapagpahinga na. It's getting late. Wika ko kay Lovely at pinatay na ang TV. Binuhat ko na lang siya paakyat at iniwan ang wheelchair sa baba. Okay naman ang mga binti niya pero hindi pa siya nakakalakad ng maayos katulad ng dati. Pagpasok namin sa kwarto ay inihiga ko na siya sa kama at nilagyan ng kumot. Matulog ka na para makapagpahinga ka na ng maayos. Wika ko at hinalikan siya sa pisngi. Agad niya namang ipinikit ang kanyang mga maten habang ako naman ay humiga na sa tabi niya. Hinintay ko muna siyang makatulog ng tuluyan bago ako pumikit. Sa kalagitnaan ng tulog ko ay nagising ako dahil narinig ko ang iyak niya. Mabilis kong iminulat ang mata-mata ko at tumingin sa asawa kung basang-basa na ng luha ang kanyang mga mata.
pero nanatili pa ring nakapikit. Mukhang nanaginip na naman siya ulit. Lawrence, I am sorry. Hindi ko sinasadya. Hindi ko pinabayaan si Gab. Iyan ang narinig ko na sinasabi niya. Agad ko naman siyang niyakap ng mahigpit. Baby, don't worry about it. Hindi ako galit sa'yo. Matulog ka na. Mahinang bulong ko sa kanya. Hindi ko maiwasan ang hindi makaramdam ng awa at higit sa lahat ang hindi masaktan sa tuwing naririnig ko ang pag-iyak at mga panaginip ni Lovely. Ito ang epekto ng pagkakaroon niya ng emotional breakdown. Niyakap ko lang siya habang sinusuklay ang kanyang buhok para makatulog siya ulit. Hindi ako mapapagod na pagsilbihan ang asawa ko hanggang sa maging maayos ang lagay niya. Alam ko na babalik sa dati ang lahat at ang pamilya ko. Nang makabalik na siya sa pagtulog ulit ay tumayo muna ako. Pagpasok ko sa CR ay doon na tumulo ang mga luha ko na kanina ko pa pinipigilan na ilabas. Minsan gusto ko na din mag-breakdown dahil sa nangyayari, pero hindi ko pwedeng gawin iyon. Napaupo na lang ako sa gilid habang umiiyak. Alam kong hindi kabawasan sa isang lalaki ang umiyak ng dahil sa mga mahahalagang tao sa buhay niya. Mapapagod ako sa trabaho pero hindi sa pamilya ko. Minsan gusto ko na din sumuko pero hindi ako pwedeng bumitaw dahil kailangan ako ng mag-inab ko. Ialo na sa ganitong sitwasyon. Kailangan maging matatag ako. Ako ang isa sa naging dahilan nito kaya ako din ang mag-aayos. Ayaw kong isipin na nagagawa kong palagwin ang kumpanya na meron ako pero pagdating sa pagiging asawa at ama ay mahina ako. Yan ang hindi ko hahayaan na mangyari. Mawala man sa akin ang lahat huwag lang ang pamilya ko. Habang nakayuko ako ay may mga braso na yamakap sa akin at nang tingnan ko ay nakita ko ang asawa ko. Mas lalo akong napahagulgol dahil dito ay yamakap din ako sa kanya. Ito ang kailangan ko ngayon. Ang taong masasandalan at ang yakap ng asawa ko. Hindi ko alam kung ilang minuto kaming nasa ganang posisyon. Ngayon ko lang nailabas ang sakit na kinikimkim ko. Ngayon ko lang gustong maging mahina sa harap ng babaeng mahal ko. Nang maging okay na ako ay kumalas ako sa yakap niya at hinarap siya. Bakit hindi ka pa natutulog? At bakit ka naglakad? Alam mong hindi pa magaling yang binti mo. Wika ko. Hindi kasi ako makatulog at nang minulat ko ang mga mata ko ay wala ka. Kaya sinundan na kita dito dahil alam kong nandito ka lang. Humawak naman ako sa kama at sa mesa para hindi ako masyadong mahirapan sa paglalakad. Sagot niya naman, sana tinawag mo na lang ako. Pinapairal mo pa din talaga ang katigasan ng ulo mo. Sermon ko sa kanya. Binuhat ko naman siya ulit at ibinalik sa kama. Naupo ako sa kanyang tabi. Gusto mo bang ipagtimpla kita ng gatas? Tanong ko sa kanya. Umiling lang ito. Tubig na lang. Sagot niya kaya tumayo na ako at kumuha sa ref na nandito sa kwarto namin at ibinigay iyon sa kanya. Why are you crying? Biglang tanong niya. I am kinda upset to myself of what happened. Pag-amin ko, you don't need to feel that way. At isa pa hindi mo naman kailangan itago ang nararamdaman mo. Hindi ko maiwasan lalo na kung alam ko na ako ang dahilan kung bakit ka nagkaganyan. I never hurt you physical. But I hurt you emotionally. Malungkot na wika ko. You never did. I know you Lawrence at natural lang na ganon ang magiging reaksyon mo dahil napahamak ang anak natin. Alam kong nadala ka lang NGB mo sayon mo at galit. Oo nandun na tayo na nasaktan ako sa mga sinasabi mo lalo na sa pagtrato mo sa akin. But as a wife, I should understand you. Kung saan nang gagaling ang galit mo. Alam kong takot ka lang na may mapahamak sa amin. Ako ang dapat mag-sorry sa iyo dahil hindi ako nag-ingat. Masyado ka nang pagod sa trabaho at pag-aalaga sa anak natin noong na-hospital siya. Dumagdag pa ako. Naging pabigat pa ako sa iyo na embes magaling na si Gab ay kailangan mo pa akong asikasuhin. Dagdag pa nito, you don't need to say sorry dahil obligasyon ko iyon bilang asawa mo at ama ni Gab. Kayo ang pamilya ko at lagi mong tatandaan na kahit kailan ay hindi ka magiging pabigat sa akin. Madami man ang problema na dumating sa akin ay kakayanin ko. Lalo na kung nandyan kayo sa tabi ko.
Sabay-sabay nating haharapin iyon. Wika ko. Tumango lang siya at hiniga ang ulo niya sa dibdib ko. Niyakap ko naman siya ng mahigpit hanggang sa hindi na namin namalayan na pareho na kaming nakatulog. Kinabukasan ay nagising ako na wala na si Lovely sa tabi ko. Kaya napabangon ako agad at nakita ko siyang kalalabas lang ng CR. Hindi ba sinabi ko na sa iyo na huwag ka munang maglalakad? Bungad ko sa kanya. Good morning to baby. Mas mabuti nga na ilakad ko, diba? Para mas mabilis ang para-recover ko. Depensa niya. Hindi na ba masakit? Tanong ko. Hindi na masyado. Kaya ko naman. Nahuwag lang mapuwersa. Ikaw lang naman kasi ang mapilit na gumamit pa ako ng wheelchair. Dahil nga hindi ka pa fully recover. Kaya ganon. Pagpilit ko. Umupo lang ito sa tabi ko at niyakap ako. Lovely POV. Simula nang unti-unti nang naging maayos ang kalagayan ko ay bumalik na din ang sigla ng pamilyang meron kami. Nagkaayos na din kami ng asawa ko. Noong gabing nakita ko siyang umiiyak sa loob ng CR ay nasaktan ako. Alam kong sobrang hirap ng pinagdaanan niya simula nang ma-hospital kami ni Gab. Hanga ako sa asawa ko dahil kahit na alam kong nahihirapan at napapagod siya ay hindi siya sumuko hanggang sa maging maayos ng tuluyan ang pamilya namin. Alam ko na din ang lahat ng tungkol kay Gian. Napag-usapan namin ni Lawrence na palampasin na lang ang nangyari at huwag nang magsampa ng kaso. Naiintindihan ko naman kung bakit naging ganon siya dahil sa kapatid niyang nasaktan. Sa mga magulang ko naman ay nagkausap na din kami. Humingi sila ng tawad lalo na si Daddy sa nagawa niyang paglayo sa aming mag-ina kay Lawrence. Nagkaayos na din sila ng asawa ko noong mga panahong hindi pa ako okay. Madalas na din nila hiramin si Gab dahil namimiss nila ang anak ko. Sa susunod na taon ay ipapasok na siya namin sa isang private school. Habang kumakain ako sa sala at nanonood ng K-drama ay nakita ko ang asawa ko na pababa engine hagdan. Halata mo sa mukha nito ang pagmamadali. Ang alam ko ay may kailangan silang attenden na conference kasama sina Fred at Jason. Nang makababa na siya ay lumapit ito sa akin. Baby, can you fix this? Ano ba naman iyan? Ang tagal mo ng businessman, hindi mo pa rin maayos itong necktie mo. Umiiling na wika ko. I know how to fix it but I am in hurry, that's why. Ang sabihin mo tinatamad ka lang talaga. Magrarason ka pa, pagbibiro ko at tumawa naman ito. Ganito kasi siya minsan kahit marunong naman siya ay ipapaayos niya pa din. Maya-maya pa ay dumating na ang dalawa na parehong nakasuot ng suit kasama ang kaibigan kong si Melody. Ilang araw din silang hindi nakapunta dito at yung huli pa ay noong nasa wheelchair pa ako. Hep hep, what's going on? Biglang tanong ni Melody. Oo nga, anong nangyayari? May hindi ba kami alam? Segunda naman ni Jason. Okay na kayo ulit. Ilang araw lang kami nawala. Singit din ni Fred. Hindi na ako nagtaka kung bakit ganito ang mga tanong nila dahil alam nila kung ano ang nangyari sa pagitan namin ni Lawrence. Alam nilang hindi kami okay tapos ngayon ay maabutan nila kami magkausap. Don't state the obvious. Alam nyo na ang sagot. Magtatanong pa. Pasungit na sagot naman ng asawa ko. Okay na nga kayong dalawa. Bumalik na ang ugali ni Lawrence. Wika ni Melody at nagtawanan naman kami. Hindi din naman sila nagtagal na tatlo at umalis na dahil baka malate sila sa kanilang pupuntahan. Naiwan naman si Melody na kasama ko dito sa bahay. Mukhang wala din itong magawa kaya nandito. Mabuti naman at magaling ka na best at saka nagkabati na din kayo ni Lawrence. Biglang saad ni Melody na nasa tabi ko lang at kumakain na ng chichirya. Nandito kasi kami ngayon sa pool area. Hindi naman kami mag-swimming kung hindi ay nakaupo lang kami sa gilid habang nakalublab ang mga paa namin sa tubig. Oo nga, sadyang na-shutdown lang siguro itong brain cells ko sa utak. Pabirong sabi ko, tumingin naman ito sa akin. Maluwag na kamo ang tornilyo ng utak mo. Ang malas talaga ni Lawrence dahil ikaw ang naging asawa niya. Pang-aasar niya. Mas malas naman sa iyo si Jason. Balik ko dito. Whatever. But seriously,
Masaya ako kasi naging maayos na ulit ang pamilya nyo. We saw how miserable Lawrence was. Hindi mo masasabi na siya si Lawrence ng mga panahon na iyon. Simula noong pareho na kayong na-hospital ng anak mo. Bumantong hininga ako. Sinabi nga din sa akin ni Fred. Siya kasi ang kasama ni Lawrence madalas sa hospital. Noon sinabi niya pa na minsan gusto nang sumuko ng asawa ko sa mga problema na dumadating. Yeah, right. Sinisisi niya kasi ang sarili niya sa nangyari sa'yo kaya kahit nung magising at maging okay si Gab ay hindi pa din siya nakaramdam ng buong kasiyahan. Alam mo, hanga din ako sa asawa mo. Kasi wala siyang pakialam kung hindi siya makapasok sa kumpanya niya. Kahit hindi maka-attend ng meetings o malaki ang mawala sa kanyang pera basta ang importante ay nandito lang siya sa tabi niyong mag-ina. Hindi ba hindi maganda ang unang pagkikita niyong dalawa noon? But look at now, he changed a lot. Ngumiti naman ko. Siguro nga hindi naging maganda ang simula namin pero masasabi ko na hindi naman talaga siya nagbago. Kung ano siya ngayon ay ito talaga siya. Ang lalaking minahal ko. Sambit ko. Hindi halatang in love ka, Tay. Ang haba ng buhok mo. From pagpapanggap turn to totohanan. Natawa naman ako sa sinabi ng kaibigan ko. Tama naman siya. Hindi ko aakalain na maging totoo ang nagsimula lang sa pagpapanggap. Nakita ko kung gaano kamiserable ang naging buhay ni Lawrence noon. Nakita ko kung paanong wala siyang tiwala sa mga babae at iyon ay dahil sa nagawang pag-iwan sa kanya ng fiancé niya. Hindi ko aakalain na darating ang araw na magbabago ang pananaw niya ulit at magmamahal. Ang swerte ko dahil binigay si Lawrence sa akin at ang anak naming si Gab. Nagstay lang kami doon habang nagkukwentuhan. Nasabi niya din sa akin na nag-propose na sa kanya si Jason nung nagpunta sila sa ibang bansa. Masaya ako para sa kaibigan ko dahil sa wakas ay nakita niya na din ang lalaking magmamahal sa kanya. Malaki din ang ipinagbago ni Jason na dati isang babae pero ngayon ay stick to one na. Hanggang sa hindi na namin namalayan ang oras at malapit na pala maggabi. Hindi na din nagtagal pa si Melody kahit na ang sabi ko ay dito na lang maghapunan. Pero ayaw niya at uuwi na daw siya dahil may pupuntahan sila ng parents niya. Lovely POV. Kasalukuyan na kaming nasa kwarto ng asawa ko. Hindi ko alam kung bakit kinakabahan ako sa bawat titig na ibinibigay sa akin ni Lawrence. Napapakagat ako sa bibig ko para maitago ang kabang nararamdaman ko. Hinalikan niya ako pisngi at niyakap ng mahigpit. Let's sleep already. I know you are tired. Baka mamaya magbago pa ang isip ko at hindi kita patulugin hanggang umaga. Wika niya. Hinampas ko naman siya ng mahina sa kanyang braso. Kahit kailan talaga puro kakalokohan. Wika ko. Tumawa lang ito. Good night, baby. I love you. Good night. I love you more. Pagkatapos nyon ay sabay na naming ipinikit ang aming mga mata habang magkayakap at maya-maya pa ay nakatulog na kaming dalawa. Kinabukasan, nagising ako dahil sa tumetamang sinag ng araw sa mukha ko. Hindi ko nakatabi si Lawrence kaya mukhang siyang nagbukas ng binata. Hindi man lang ako Jen-iseng. Nakakainis talaga minsan ang lalaking iyon. Bumangon na lang ako at dumiretso na sa CR para maligo. Baka nasa baba na ang asawa ko kasama ang anak namin dahil wala naman siyang pasok sa kumpanya ngayon. Pero hindi ko inaasahan na maaga siyang majay gising lalo na at palaging late naman itong magising kapag Sabado at Linggo. Nang matapos na akong maligo at nakapagbihis na din ay lumabas na ako ng kwarto para hanapin ang mag-ama ko. Pero halos maikat ko na ang buong bahay ay wala akong nakita na kahit isa man lang sa kanila. Nasaan na kaya ang mga iyon? Nadatnan ko ang yaya ni Gab na nagdidilig ng halaman. Nagtaka ako dahil ang alam ko ay dapat ang anak ko lang ang babantayan niya. Pero bakit nandito siya sa bahay? Pero wala naman si Gab. Lumapit ako sa kanya at napatingin naman ito sa akin at ngumiti. Good morning, ate. Bati nito sa akin. Ngumiti naman ako sa kanya. Good morning. Alam mo ba kung nasaan si Lawrence at Gab? Tanong ko dito.
Umalis po sila ma'am kanina at pinapasabi pala ni sir na pumunta kayo sa lugar na ito dahil hihintayin kanila doon. Sagot niya naman, ganun ba? Sige, salamat. Wika ko at hinahanap ang driver namin. Nakita ko naman ito na mukhang hinihintay na ako kaya sumakay na lang ako at mukhang alam niya naman kung saan ako dadalhin. Pero wala naman akong natatandaan na may pupuntahan kami dahil wala naman nababanggit sa akin ang asawa ko. Mabilis naman kaming nakarating. Ang sabi ng driver namin ay dumiretso na lang ako sa loob kaya sinunod ko naman siya. Pagpasok ko sa loob ay wala akong nakitang kahit na isang tao na ikinakunot ng noo ko. Hindi naman siguro ako ay pay-prank ng yaya ng anak ko at saka dito ako hinatid ng driver namin. Kaya malabong magkamali sila. Nagpatuloy pa ako sa paglalakad hanggang sa makarating ako sa gitna ng lugar na ito. Pero wala pa din akong nakitang tao. Nagulat na lang ako nang biglang namatay ang mga ilaw at napasigaw ako. Lawrence, Gab, nandito ba kayo? Gosh, huwag niyo akong pinagluloko. Makakatikim talaga kayo sa akin. Sigaw ko, hey, hindi na nakakatuwa. Lumabas na kayo kung nandito man kayo. I swear hindi talaga kayo makakapasok sa bahay. Dagdag ko pa, maya-maya pa ay nakarinig ako ng tugtog at unti-unting bumubukas ang ilaw. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang nangyayari at kung ano ang meron. Pero sigurado akong may kinalaman dito ang asawa ko. Napatingin ako sa harap ko nang biglang may lumabas dun sa projector na iba't iba larawan na meron kaming dalawa ni Lawrence. At meron din na magkasama kaming pamilya. Hindi ko maiwasan ang hindi maluha dahil sa nakikita ko. Hanggang sa may narinig akong boses. Baby, alam kong hindi naging maganda ang una nating pagkikita. Nagsimula iyon sa restaurant ng tita ko nang lasing ako dahil sa nangyari sa amin ng naging ex ko. Naalala mo ba na binasag mo ang bintana ng sasakyan ko kaya ka nagkautang sa akin? Hindi ko mapigilan ang hindi matawa at may mga naririnig din akong boses kaya nakasisigurado ako na hindi lang kami ang tao na nandito. Pero nagpapasalamat ako at nangyari iyon. Dahil kung hindi ay hindi tayo magkakaroon ng kontrata at magpapangga. Naalala ko pa ang isa sa nakasulat doon ay bawal ma-in love. Pero hindi din natin iyon napanindigan. Noong una ay hindi ko pa maamin sa sarili ko na mahal kita. Hanggang sa nagselos pa ako sa kaibigan ko dahil may crush siya sa'yo. Dagdag niya pa. At nakita ko ang lalaking kanina ko pa hinahanap na naglalakad palapit sa akin habang may hawak na microphone. Patuloy lang sa pag-agos ang mga luha sa aking mga mata habang siya ay nakangiti lang sa akin. Ang dami-dami na nating pinagdaanan sa buhay at may mga sumubok na sirain ang relasyon at pamilya natin. Pero hindi sila nagtagumpay. Noong maging opisyal na tayo ay sinabi ko sa sarili ko hindi ko hahayaan na mawala ka pa sa akin at mas lalo akong naging masaya nang mabuntis ka. Pero gaya nga ng sabi nila na sa isang kasiyahan ay may darating na problema at nangyari na nga ang bagay na iyon. Naaksidente ka at inakala namin na namatay kayo ng anak ko. Gumuho ang mundo ko ng mga panahon na iyon. Nawala ng saysay ang buhay ko. Sinisi ko ang sarili ko dahil hindi ko kayo nagawang protektahan. Pero mabait ang Diyos at ibinalik niya kayong mag-ina sa akin. Ang madilim kong mundo ay muling nagkaroon ng kulay. Nang makalapit siya sa akin ay pinunasan niya ang luha sa aking mga mata. Iyakin ka pa din hanggang ngayon. Wika niya kaya hinampas ko naman siya sa balikat habang narinig ko naman ang tawanan sa paligid namin. Lovely, ayaw ko nang may gamulo pa ulit sa buhay natin at ayaw kong mawala kayo ng anak ko. Kaya for the second time, huminto ito sa kanyang sasabihin at may kinuha sa kanyang bulsa sabay luhod na ikinasinghap ko. Will you marry me again and be wife forever? Pagpapatuloy niya sa kanyang sinasabi. Doon na ako napahagulgol at tumango ng ilang beses. Yes, yes, I will marry you, Lawrence. Wika ko. Mabilis naman siyang tumayo at hinalikan ako sa lips at pagkatapos ay niyakap niya ako ng mahigpit. Agad naman na nagpalakpakan ang mga taong kasama namin sa lugar na ito kasabay ang pagliwanag ng buong paligid.
Inilibot ko ang paningin ko at nakita ko ang anak ko na nakangiti kasama ang mga magulang namin at mga kaibigan. Sila ang mga mahahalagang tao sa buhay namin na naging saksi sa pag-iibigan namin ni Lawrence. Nagsilapitan naman sila sa amin at niyakap kami. Sabay bati sa amin. Wala man lang akong kaalam-alam na may ganitong mangyayari ngayong araw. Naging masaya ang buhay ni Lovely at nagpakasal silang muli ni Lawrence. Simple lang ang naging kasal nila dahil na din sa kagustuhan ng dalaga. Dahil ayaw niya ng masyadong magarbo dahil para sa kanya ay sapat nang nandyan ang kanilang mga magulang at mga kaibigan. Naalala niya pa ang naging pag-uusap nila ni Gian ilang araw bago ginanap ang kanilang kasal. Humingi ito ng tawad sa kanilang mag-asawa sa maling nagawa at nangako na hindi na nito uulitin. Sadyang mahal niya lang ang kanyang kapatid kaya pinili niyang maghayganti kay Lawrence dahil sa pananakit nito. Kahit ang totoo naman ay si Cassandra ang nang-iwan sa binata. Hindi akalain ni Gian na ang plano niyang paghihiganti lang ay haantong sa puntong nahulog na ng tuluyan ang loob niya kay Lovely at minahal niya ito. Ang kaso ay hindi na pwede dahil kasal ito kay Lawrence at dahil mabait si Lovely ay pinatawad niya ito at ganun din si Lawrence. "Baby, bilhan mo naman ako ng mangga," wika ni Lovely kay Lawrence. Tiningnan naman siya ng seryoso ng kanyang asawa. "Seriously, Lovely? Gabing-gabi na at wala na akong mabibilhan ng ganyan. So ano ang gusto mong iparating? Na nagrereklamo ka?" Inis na sigaw ng dalaga. "That is not what I mean, baby. Ang sinasabi ko lang ay wala nang mabibilhan ng mangga ng ganitong oras. Kung gusto mo ay ikukuha na lang kita ng ibang prutas sa baba." Paliwanag naman ni Lawrence. Pero mangga ang gusto kong kainin pag mamaktol nito. Napatampal naman si Lawrence sa kanyang noo. Sanay na siya na ganito ang inaasta ng kanyang asawa simula nang malaman nilang buntis ito. At alam niyang natural lang iyon dahil sa naglilihi ito. Ang kaso lang ay ang hirap ng mga hinihingi nito minsan at hindi nila agad nakikita o nabibili. Kaya ang nangyayari ay nagtatampo ito. "I promise to buy you tomorrow. Okay, huwag lang ngayon dahil wala na tayong mabibilhan pero bukas pagkagising mo ay may mangga ka na." Mahinahon na wika ni Lawrence. Napanguso naman si Lovely. "Okay, fine." Nasa kabuwanan na ang ipinagbubuntis ni Lovely kaya malaki na din ang tiyan nito. Kinabukasan ay nagising si Lovely na may ngiti sa kanyang bibig. Napatingin siya sa kanyang asawa na mahimbing na natutulog. Alam niyang nahihirapan madalas ang kanyang asawa simula nang mabuntis siya hanggang sa maglihi. Madalas niya pa itong nasusungitan o di kaya ay nasisigawan. Pero kahit ganun pa man ay hindi pa rin sumusuko ito sa kanya at maliit na ibinibigay ang kanyang mga gusto. Ang pagkakilala niya dati sa kanyang asawa ay maiksi lang ang pasensya nito. Pero ngayon ay hindi ito nagsasawa sa pag-intindi sa kanya sa lahat ng bagay na sadyang ikinasaya ng kanyang puso. Sobrang pag-aalaga at pagmamahal ang ibinibigay niya sa kanilang mag-ina. Masasabi niya na sa bawat araw na lumilipas ay mas lalong nadidagdagan ang paghanga at pagmamahal niya kay Lawrence. Hindi lang bilang magaling sa larangan ng business kung hindi ay sa pagiging asawa at ama nito. At dahil sa himbing ang pagtulog ni Lawrence ay bumangon na si Lovely. Napag-isipan niyang ipagluto ng almusal ang kanyang asawa para kahit papaano ay makabawi naman siya sa pagod nito. Pero hindi pa siya nakakalabas ng kanilang kwarto nang makaramdam siya ng sakit ng kanyang tiyan. Sobrang sakit nito kaya hindi niya maiwasan na humawak dito. "Lawrence, wake up!" sigaw niya habang namimilipit sa sakit. Bakas naman sa mukha ni Lawrence ang pagkagulat at pagkataranta nang marinig ang sigaw ng kanyang asawa. "What happened?" tanong nito at bumangon. "Mangganganak na yata ako," mabilis naman nasagot ni Lovely. "What? Mangganganak ka na? Wait a minute, baby." Halos natatarantang saad naman ni Lawrence. Ainalalayan niya muna ang asawa para kumalma at pinaupo niya ito sa upuan na malapit sa kanila. Kitang-kita niyang nasasaktan ito kaya mabilis siyang lumabas at tinawag ang driver para makapag-ready na dahil aalis sila. "Bilisan mo naman," sigaw ni Lovely.
Just calm down, okay? Ipinahanda ko lang ang sasakyan. Wika nito at saka kinarga na ang asawa. Mabilis na nag-drive ang kanilang driver papunta ng hospital. At nang makarating sila doon ay mabilis naman ang pagkilos na ginawa ng doktor para asikasuhin si Lovely. Tinawagan na din ni Lawrence ang kanilang mga magulang at mga kaibigan para ipaalam na mangganganak na ang dalaga. Mr. Lawrence, maghintay na lang kayo sa labas at kami na po ang bahala sa asawa mo. Wika ng doktor nang may pasok na si Lovely sa delivery room. Hindi ba ako pwedeng pumasok sa loob? My wife needs me, sabi ni Lawrence. You don't need to worry, sir. We will take good care of your wife. Wala namang magawa si Lawrence kaya tumango na lang ito. Alam niya naman na hindi pababayaan ang kanyang mag-ina sa loob. Grabe ang kaba na kanyang nararamdaman sa mga sandaling iyon. Wala siya noong mga panahon na nanganak ito sa kanilang panganay. Kaya hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Ilang beses siyang naglakad pabalik-balik dahil hindi mawala ang kanyang kaba. Tumawag naman ang kanyang kaibigan na si Jason na sasanduan lang nito si Melody at pupunta na sila sa hospital dahil excited na din ang mga ito na makita ang anak nila. Hindi din nagtagal ay dumating na nga ang dalawa. Where is my best friend? Tanong agad ni Melody. Obvious naman na nasa loob pa Melody at nangganganak. Pilosopong sagot naman sa kanya ng kadadating lang na si Fred. Ipal ka talaga kahit kailan na lalaki ka. Sagot naman ni Melody at inirapan pa ang binata. Dapat hindi ikaw ang unang makita ng anak nila Lawrence dahil baka magmana pa sayo na bungangera. Asar na naman ni Fred habang si Jason ay nasa tabi lang ni Lawrence. Nanlaki naman ang mga mata ni Melody nang marinig ang sinabi ni Fred. Ang kapal ng mukha mo. Anong gusto mo? Ikaw ang unang makita. Mas lalong hindi pwede dahil baka pumanggit pa ang anak nila. Pambabara naman ito. Can you two shut up? Nasa hospital kayo at wala sa sabungan para magsigawan. Sigaw ni Lawrence sa dalawa. Tumingin naman si Lawrence kay Jason. Matagal ba ang pag-labor? Tanong niya dito. Ang sabi ng iba ay depende daw. Meron na mabilis at meron naman na matagal. Sagot naman ng kanyang kaibigan. Bakit kailangan na matagal? Ilalabas lang naman ang bata. Reklamo naman ni Lawrence. Pare hindi naman agad-agad kasi na lumalabas ang bata kaya easy ka lang dyan at maghintay. Segunda naman ni Fred. Wala naman nagawa si Lawrence at nanahimik na lang habang nagdadasal na sana ay maging ligtas ang kanyang mag-ina. Samantala, sabay-sabay naman sila sa pagtayo nang may marinig na iyak ng isang bata na nanggagaling sa loob ng delivery room. Biglang naghalo ang kaba na nararamdaman ni Lawrence kanina at nakahinga na siya ng maluwag. Hindi niya mapigilan ang mapayakap sa katabing si Jason dahil sa sobrang saya na nararamdaman. Stop hugging me bro. Biro naman ang kaibigan. Masaya silang magkakaibigan pero alam nila na mas nangingibabaw ang kasiyahan na nararamdan ni Lawrence. Alam nilang hindi nito nasaksihan ang panganganak ni Lovely sa kanilang panganay na si Gab. Kaya ganon na lang ang labis na saya na nararamdaman nito ngayon. Bumukas naman ang pinto ng delivery room at lumabas ang doktor kaya mabilis na lumapit sa kanya si Lawrence. Kamusta ang mag-ina ko, Dok? Tanong niya dito. Malapad ng ngiti naman ang iginawad ng doktor sa kanya. They are both safe, Mr. Lawrence. You don't need to worry. Congratulations to your new baby girl and you can see the both of them now. Sagot naman sa kanya. Thank you so much, Doc. Wika ni Lawrence at pumasok na sa loob ng hindi man lang hinintay ang kanyang mga kaibigan. Nakita niyang nakahiga ang kanyang asawa habang nakangiting nakatingin sa kanya. Ang kanilang anak naman ay nasa gilid nito. Hanga siya sa tapang ng kanyang asawa dahil nalagpasan niya ang panganganak. At kahit nahalata ang panghihina nito ay kitang-kita niya naman ang saya sa mukha nito. Asawa ko, sambit ni Lawrence. Asawa ko, our baby is so beautiful. Mahinang saad ni Lovely. Nasa isip ni Lawrence na pag nakauwi na sila ay may bagong sanggol na ang kanilang bahay. At habang lumalaki ito ay masusubaybayan niya ito na hindi niya man lang nagawa sa anak nilang si Gab.
Umupo si Lawrence sa tabi ng kanyang asawa at marahang hinaplos ang pisngi nito. Huwag ka na masyadong maggagalaw baby. Kailangan mong magpahinga. I know you've been a hard time this day and I am so proud of you. Saad nito sa asawa. Nilalanggam ako. Biglang sigaw ni Melody na kakapasok lang habang sina Jason at Fred ay tahimik lang na nakasunod kay Melody. Maya-maya pa ay bumukas na naman ang pinto at pumasok ang mga magulang ni Lovely. Oh my gosh! May another apo. Bulalas ng kanyang ina. Our second apo is beautiful. Wika naman ng kanya ama. Is that my little sister? Masayang tanong naman ni Gab at sumampa pa sa kama. Hey son, be careful. Kakapanganak lang ni mommy mo. Suway naman ni Lawrence sa kanilang anak. Are you hurt mommy? Tanong naman ni Gab sa kanyang ina na si Lovely. I am okay anak. As long as nandito kayo sa tabi ko. Nakangiting sagot naman nito sa anak. Kamusta ka naman anak? Tanong naman ng ina ni Lovely sa kanya. I am totally fine mom. Maiksing sagot naman nito. Maya-maya pa ay pumasok na ang doktor at ipinaalam sa kanila na ililipat na si Lovely sa private room. Hindi din nagtagal ang mag-asawang Rivera dahil may flight pa sila papuntang Amerika para sa isang business. Noong una ay balak na lang sana nilang mag-cancel at huwag nang pumunta. Pero ang sabi naman ni Lovely ay tumuloy na sila dahil nasa maayos naman na siyang lagay. Nang mailipat si Lovely ay nakatulog din ito agad. Marahil ay dahil sa pagod sa panganganak kaya hinayaan na lang muna nila itong magpahinga. Karga-karga naman ni Melody ang anak nila na mukhang tuwang-tuwa. Ano na ang pangalan ng anak niyo bro? Tanong ni Fred. Hindi ko pa alam. Hihintayin ko na muna na magising si Lovely para mapagdesisyonan namin kung ano ang ipapangalan sa anak namin. Sagot naman ni Lawrence. Iba talaga ang nagagawa ng pag-ibig. Singit naman ni Jason. Magiging ganyan ka din kapag nanganak na si Melody. Pabirong saad ni Lawrence. Matagal pa iyon pare. Mukhang nag-iisip pa ang kaibigan natin kung itutuloy niya pa ba ang pagpapakasal kay Melody. Wika naman ni Fred na halatang inaasar na naman ang dalaga. Ang kapal talaga ng apog mong lalaki ka. Sana lang ay mauntog ang ulo ni Sabrina at magising na hindi ka na niya mahal. Pabalik na wika naman ni Melody. Malabong mangyari iyon. Siguro kay Jason pwede pang mawala ang pagmamahal niya sa iyo. Pero ang pagmamahal sa akin ni Sabrina ay hindi. Natatawang wika ni Fred. Napailing na lang sina Lawrence at Jason dahil sa pag-aasaran ng dalawa. Hindi talaga nabubuhay ang mga ito nang hindi nag-aasaran sa tuwing magkakasama sila. Nagising si Lovely na wala na ang mga kaibigan. Tanging si Lawrence na lang ang naroroon sa silid at nakahiga sa gilid ng kanyang kama. Baby, nahinang tawag niya kay Lawrence. Mabilis naman na nagmulat ang kanyang asawa at tumingin sa kanya. You are already awake. Honest nito. Tumango naman si Lovely. Nasaan si Gab? Tanong nito. Isinama na muna ni Fred para makapagpahinga siya ng maayos. Sagot naman nito. I love you baby. Dagdag pa ni Lawrence. Sinong baby ang sinasabihan mo? Ako ba o ang anak natin? Nakangusong saad ni Lovely. Natawa naman si Lawrence kahit kailan talaga ay siraulo ang kanyang asawa. May naisip ka na bang pangalan? Tanong ni Lovely. Lorraine is okay baby. Sagot naman nito. Tumaas naman ang kilay ni Lovely. At talagang malapit pa sa pangalan mo. Nakapangalan na nga sa iyo si Gab. Then what do you want? Natatawang tanong naman ni Lawrence. I want to name her Ashley Nicole. Sagot naman ni Lovely. Well, Ashley will be her name then. Pagsang-ayon naman nito. Napangiti naman si Lovely. Excited na siya sa mangyayari sa mga susunod na araw sa buhay nilang mag-asawa. Lalo na at may bago silang pamilya. Masasabi niya na ngayon na wala na siyang ibang mahihiling pa. Sapat na ang kanyang asawa at 2 anak. Ngayon ay sigurado na siya na natagpuan niya na ang buhay na kanyang gusto at pinapangarap. He already found her better half at kahit kailan ay hindi niya iyon pagsisihan. She has already the best gift in her life and she could not wish for anything else. At dito na po nagtatapos ang istorya ng buhay ni Lovely at Lawrence.
Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sana po ay patuloy niyo pa rin na suportahan ang aking YouTube channel. Maraming salamat po. Kung bago ka lang po sa aking YouTube channel, paki-like, subscribe and click na notification bell para updated ka sa mga bagong kwento dito sa Online Pocketbook.